Hi listeners! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Andito na naman po tayo para maghatid ng kwentong kapupulutan ng aral, kilig at inspirasyon. Miss Kat po ang inyong lingkod. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Simulan na natin ang kwentuhan. Ang ating kwento ay isinulat ng ating magaling na writer na si XWP. College student na babae, bagsak ang grade dahil sa terror na professor niya. Nagmakaawa siya sa propesor, ngunit ikinagulat ng babae, gusto ng professor na may mangyari sa kanila. Bibigyan siya nito ng 10 milyon kapag hiniwalayan ng babae ang nobyo nito. Plano pala ng propesor na buntisin ng babae at bumuo ng pamilya kasama ito. Ako nga pala si Lori Lim, 21 years old, isang simpleng college student na may iisang pangarap, ang makapagtapos at magkaroon ng maayos na buhay kasama ang lalaking mahal ko. Akala ko sapat na ang sipag, tiyaga at ang pagmamahal para makamit ang lahat. Akala ko kaya kong ipaglaban ang pangarap ko nang hindi kailangang isuko ang sarili ko. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw, binagsak ako ng professor ko. Nagmakaawa ako ngunit may isang kondisyon, si Professor Elo. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano ako napunta sa isang kasunduan na hindi ko na kayang takasan? Tahimik ang buong classroom, ngunit para kay Lori, parang ang lakas ng tibok ng puso niya. Halos marinig na nga niya sa sariling tenga. Isa-isa na tinatawag ang pangalan ng mga estudyante, kaya grabe ang kabang nararamdaman niya habang hinihintay na matawag ang kanyang pangalan. Reyes. Yes, sir? Nanginginig ang boses ng kaklase niya habang kinukuha ang papel. Hindi siya makatingin. Nakayuko lang si Lori. Mariing nakahawak sa ballpen niya na parabang doon siya kumakapit para hindi tuluyang matumba sa kaba. Please, kahit 3 lang ang grade ko. Kahit pasang awa lang. Paulit-ulit na binubulong yan ni Lori. Lori Lim. Tawag ulit ni Professor Elo. Napalunok si Lori nang tawagin ni Professor Elo ang kanyang apelyido. Dahan-dahan siyang tumayo. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May awa, may kaba at may anticipation. Naglakad siya papunta sa harap. At doon niya nakita si Professor Elo Tan. Nakatayo ito sa harap, nakaayos ang postura, malamig ang ekspresyon, walang kahit na anong emosyon sa mukha nito. Kahit na halos 1 taon na nga niyang profesor si Sir Elo, natatakot pa rin si Lori sa tuwing nakatingin ito sa kanya, sa klase. Tahimik na iniabot ni Professor Elo ang class card sa kanya na walang paliwanag. Nanginginig ang kamay ni Lori nang tinanggap yun. Ang dibdib niya, puno ng kaba. Nang tignan niya ang kanyang class card at doon siya napatulala nang makita ang red mark na may nakalagay na failed. Parang may sumabog sa tenga niya at mabilis na inangat ang tingin kay Professor Elo. Sir, bakit po failed ang grade ko? Halos pabulong ang boses niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Sir, baka naman po mali lang. Kumpleto po lahat ng projects ko, hindi po ako bumabagsak. Pilit niyang sinasabi habang nakatitig sa papel. Hindi ako nagkamali, Miss Lim. Diretsong saad ni Profesor. Malamig at walang emosyon. Napatingin siya kay Sir Elo. Halos umiyak sa harapan nito. Sir, please, kahit i-review niyo na lang po ulit. Naputo lang salita niya nang sumabad si Sir Elo. Bumalik ka sa upuan mo, Miss Lim. Parang sinampal siya sa sinabi nito. Ngunit hindi sumunod si Lori sa inutos nito. Sir, 1 taon na lang po kasi gagraduate na ako eh. Kailanman hindi ako nagkaroon ng failed sa grades ko, sir. Kaya malaking epekto itong grade na binigay niyo po sa akin. Nangingilid ang mga luha ni Lori pero pilit niyang pinipigilan. Napansin ng buong klase ang eksena. Nagbulungan nga ang ilan dahil tanging siya lamang ang may lakas ng loob para kumprontahin
si Professor Elo. Umupo ka, Miss Lim. Wala na akong magagawa pa, tanggapin mo na lang ang grades na binigay ko sa'yo. Mas lumalim na ang boses ni Elo. Kahit pinanghihinaan na nga siya ng loob dahil sa sinabi ni Sir Elo, hindi pa rin sumuko si Lori. Sir, please, kahit ano pong ipagawa niyo sa akin gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ibagsak. Pagmamakaawa ni Lori. Napayuko siya nang makitang mariing nakatitig si Sir Elo sa kanya. Tumahimik ang buong classroom. Tahimik na nagdarasal ang mga kaklase na sana tumigil na nga si Lori sa pamimilit dahil alam nila na maikli lamang ang pasensya ni Sir Elo at baka matamay pa nga silang lahat. Napatigil si Lori nang hawakan nga ni Sir Elo ang kanyang baba para iangat ang tingin niya. Diretsyong tumama sa mga mata ni Lori ang mga titig ni Sir Elo. At doon siya kinabahan at natameme. After class, malamig nga nitong sambit. Natauhan si Lori. Ano po, sir? Hintayin mo ako pagkatapos ng klase. Bumalik ka na sa upuan mo. Tanging tugon ni Sir Elo. Wala nang paliwanag kaya naman, mas lalong hindi mapakali si Lori nang nakaupo na nga sa kanyang upuan. Tumalikod na si Elo at nagpatuloy sa pagbigay ng class card sa ibang estudyante na para bang walang nangyaring eksena. Ngunit si Lori parang naiwan sa gitna ng unos. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas at kung paano natapos ang klase dahil sa buong araw nga siyang tulala. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas at kung paano natapos ang klase dahil sa buong araw nga siyang tulala. Lahat ng kaklase niya ay isa-isa nang lumabas at tanging siya lamang ang nasa loob. Lori, okay ka lang ba? Mahinang tanong ng kaibigan at kaklase rin niya. Pinilit niyang ngumiti kahit problemado pa rin kung paano niya makugumbinsi si Sir Elo na taasan ang kanyang grade. Oo. Mauna na kayo. Sigurado ka ha? Puno ng pag-aalala ang mukha ng kanyang kaibigan. Ayaw niyang makita ng iba kung gaano siya kahina sa sandaling yun. Nakangiting tumango siya, kaya wala nang nagawa ang kaibigan niya kundi iwan siya. Agad na tumungo nga si Lori sa opisina ni Sir Elo. Kumutok muna siya bago pumasok. Ngunit nadatnan niyang silang dalawa na lang ang natitira ni Sir Elo. Tila umuwi na nga rin ang ibang mga faculty. Nadatnan niyang nakatutok nga ang tingin ni Sir Elo sa laptop, ngunit batid niyang nasa kanya ang atensyon nito. Tahimik at nakakabingi ang paligid. Sir, pwede po ba nating pag-usapan yung grade ko? May pag-asa po bang mabago yung grade ko? Siya na nga ang naunang nagsalita. Walang sagot, patuloy lang ito sa ginagawa. Napakuyo naman si Lori ng kamao. Sir, alam ko pong hindi ako perfect na estudyante. Pero hindi ako bumabagsak. Ginagawa ko naman pong lahat. Hindi sapat yun. Pagpuputol nga ni Sir Elo. Napahinto si Lori. Umangat ang tingin ni Sir Elo sa kanya. Maring nakatitig ito sa kanya. Kung yun ang best mo, then that is your limit. Parang unti-unting nababasag ang loob niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Hindi batid ni Lori kung anong gustong mangyari ni Sir Elo at pinapunta pa nga siya sa opisina nito gayong hindi naman babaguhin ang grade niya. Pero hindi sumuko si Lori. Sir, please po. Akala ko bibigyan niyo ako ng chance dahil pinapunta niyo ako rito. Mas mahina na nga ang boses niya ngayon. Bigyan niyo po ako ng chance. Kahit extra work po, kahit anong ipagawa niyo gagawin ko. Basta maipasa niyo lang po ako. Kailangan na kailangan ko po kasi ito eh. Sa unang pagkakataon, tuluyang huminto si Elo sa ginagawa nito sa laptop. Dahan-dahang itong lumingon sa kanya. At muli, nagtama ang mga mata nila. Ang mga mata ng kanyang profesor ay hindi na malamig, kaya ng palagi nitong ekspresyon. Ngayon, mas mabigat na ang tingin nito. Hindi batid ni Lori kung bakit ganito ulit ang pinapakitang ekspresyon ni Sir Elo sa hindi niya maintindihan na kadahilanan. Tila ba isa itong mabangis na hayop
at siya naman ay isang kuneho na anumang oras ay kakainin ng buhay. Anong kaya mong ibigay, Miss Lim, ha? Napakunot ang noon ni Lori. Po? Kinakabahang tanong niya. Sabi mo kanina, gagawin mo ang lahat. Tumayo ito bigla at unti-unting lumapit kay Lori. Sigurado ka ba doon? Hindi niya alam kung bakit, pero bigla na nga lamang nanlamig ang likod niya. Parang may mali, pero mas malakas ang takot niyang bumagsak. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng ipapagawa niya sa akin para makapasa lang po ako. Pahina ng pahina ang boses ni Lori nang tuluyan nang nasa harapan niya si Sir Elo. Saglit na natahimik nga si Elo at tila sinusuri siya. May boyfriend ka, hindi ba? Francis ang pangalan niya. Student teacher at graduating siya. Tanong nga ni Elo na tila may alam na kaagad sa buong pagkatao ni Lori. Mas lalong lumakas ang kaba ni Lori at nanlaki ang kanyang mga mata. Paano niyo po nalaman, sir? Anong connection po niyan? Napatigil sa pagsasalita si Lori. Nagulong-gulo sa mga binabanggit ngayon ni Sir Elo nang biglang sumabat ito. Ang gusto kong mangyari, hiwalayan mo siya at simula ngayon, may karapatan na ako sa'yo. Parang may bumagsak na mabigat sa kanya. Ano po? Tama bang naririnig ko? Ngunit nang marinig ulit ang sinabi ni Sir Elo, ay tila tuluyan ng may nabasag sa utak ni Lori. Para bang hindi si Sir Elo ang nasa harapan niya. Yes, tamang narinig mo, Miss Lori. Alam mo na kung ano ang gusto kong mangyari sa ating dalawa. Gagawin mo naman ang lahat para sa akin, di ba? Nakangisi ang mga labi ni Elo habang mahinhin na binupulong yun sa tenga ni Lori. Bahagyang napatalon si Lori nang hawakan ni Sir Elo ang kanyang pisngi at nang maramdaman ang hininga nitong tumatama sa kanyang leeg. Pinagpapawisan na si Lori sa kaba habang sinusuri nito ang buong mukha niya. Bibigyan kita ng 10 million kung magagawa mong hiwalayan ng boyfriend mo at bibigyan kita ng mataas na grades kung papayag ka na maging sa akin. Parang hindi makahinga si Lori nang marinig ang gustong mangyari ni Sir Elo. Batid ni Lori ang gustong iparating ng kanyang profesor. Gusto nitong maangkin siya kapalit ang grades. Sir, ayoko po ang gusto niyong mangyari. Hindi ko po kayang gawin ang pinapagawa mo. Please, bigyan niyo na lang po ako ng extra work. Nanginginig ang labi ni Lori habang sinasabi yun. Gusto niyang umatras sa sobrang lapit ni Sir Elo, ngunit hinapit nga nito ang kanyang bewang. Tila nangihina ang katawan ni Lori. Hindi niya magawang itulak ang lalaki. Lalo pat mga mata nito ay malamig at mariing nakatingin sa kanya. Kakaiba na nga rin ang kinikilos nito. Hindi yun ganun kadali, Lori. Hinaplos ni Sir Elo ang kanyang buhok. Yun ang gusto ko at wala nang iba pa. Gusto kong pumayag ka sa contract relationship natin. Dagdag pa nga nito. Bagay naman si kinagulat pa ni Lori. Sir, hindi po tama tong ginagawa niyo. Estudyante niyo ako. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Garal-galang boses ni Lori nang sabihin yun. Gusto niyang kumawala sa bisig ni Sir Elo. Ngunit hindi siya nito hinayaang makawala. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Elo sa bewang ni Lori. Halos maramdaman ni Lori ang init ng katawan nito. Naririnig niya ang bawat paghinga nito. Maliit lang ang pasensya ko, Lori. Kaya mag-decide ka na kung gusto mong tumaas ang grades mo o hindi. Kung hindi ka papayag sa gusto ko, walang mangyayari sa grades mo. Maaari ka nang umalis sa opisina ko at kalimutan ang nangyaring to. Malamig na sambet ni Elo at tuluyan na nga siyang binitawan saka bumalik sa upuan nito na para bang walang ginawa. Ramdam pa rin ni Lori ang mainit na katawan ni Sir Elo kahit pinakawalan na siya nito. Buong akala ni Lori ay pipilitin siya nito na may mangyari sa kanya. Kaya kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. 1 taon na lang, hindi ba? Sayang kung hindi ka makakagraduate. Malamig nga nitong sabi habang inaayos nito ang gamit.
tila handa nang umuwi. Naglakad palabas si Sir Elo kaya naman lumabas na nga rin si Lori. Sir, mahal ko po ang boyfriend ko. Labas po siya sa usapan natin na to. Nasasaktan na saad ni Lori. Dahan-dahang lumingon si Elo. May nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Ngunit hindi yun awa, hindi rin galit. Tila sinasabi nga nito na pagmamay-ari siya nito. Hindi kanya kayang tulungan sa mga problema mo, Lori. Kundi ako lang. Wala nang iba pa. Mariing saad nito. Napabuga ito ng hininga nang mapansin ng panghihina nga ni Lori. Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ng magiging pasya mo. Miss Lori, ikaw lang ang tanging binigyan ko ng gantong offer. Kaya pag-isipan mong mabuti. Ani nga nito bago tuluyang umalis. Naguguluhan pa rin si Lori kung anong magiging pasya niya. Si Sir Elo na nga lamang ang pag-asa niya para magkaroon ng mataas na grado. 2 lang ang choice niya. Yun ay tanggapin ang alok nito na pumasok sa contract relationship o hayaan na maging failed na nga lamang ang kanyang grado at hindi makagraduate. Hindi maalis sa isip ni Lori ang mga salitang binitawan ni Professor Elo. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na mangyayari ang ganoong bagay sa kanya. At lahat, hindi siya makapaniwala na ganong klaseng lalaking tinitingala at nire-respeto nila. Napapikit siya habang naglalakad. Kahit ilang beses niyang piliting kalimutan, bumabalik pa rin yun. Kasabay ng malamig na titig ng profesor niya. Lori, naririnig mo ba ako? Napapitlag siya. Bumaling ang tingin niya sa kanyang katabi at doon na-realize niya na kasama niya ang kanyang nobyo, si Francis. Hawak nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Kanina ka patahimik. May problema ba? Tanong nga ni Francis habang sinusulyapan siya. Napaliling na nga lamang si Lori. Wala. Napagod lang siguro ako. Hindi kumbinsido ang tingin ni Francis. Sigurado ka ba? Tanong ni Francis at bahagyang huminto sa paglalakad. Hindi ka naman ganito kapag kasama mo ko Napayo ko na nga lamang si Lori. Hindi alam kung anong sasabihin. Lori, marahang kinawakan nga ni Francis ang baba niya at itinaas sa mukha niya. Tignan mo ko. Dahan-dahan siyang napatingin rito at doon siya lalong nahirapan. Malinis ang mga mata nito, walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng pananamantala. Kabaliwan na ikumpara niya ito kay Sir Elo. Diba, sabi ko naman sa'yo, kapag may problema ka, huwag mong itago. Boyfriend mo ko, kaya dadamayan kita. Tanong nga ni Francis at mas kumambot ang boses nito. May nangyari ba sa school? Napakagat na nga lamang si Lori sa labi. Gusto niyang sabihin ng mga nangyari kanina, pero hindi niya kinaya. Hindi niya kayang sirain ang katahimikan na meron sila ngayon. Bumagsak ako. Mahina nga niyang sabi. Hindi magawang sabihin ang buong problema niya. Napatigil si Francis. Ano? Sa subject ba ni Sir Tan? Gulat nga nitong tanong. Tumango siya na kinalungkot na nga lamang ng mga mata ni Francis. Napabuntong hininga si Francis. Tila salurin ang problema at kalungkutan ni Lori. Grabe naman yun. Hindi ka naman pabaya sa studies mo Paano na yan? Kailangan mong balikan ng subject na gayon. Nag-aalalang tugon nga ni Francis. Hindi ko rin alam Siguro hindi lang talaga sapat. Nahihirapang sagot ni Lori. Tahimik ang sandali, ang dalawa. Pagkatapos ay marahan nga siyang hinila nito papalapit at niyakap ng mahigpit. Hey, hindi pa tapos ang lahat. Pwede mo pa yang i-appeal. Kilala kita, Lori. Hindi ka basta-basta bumabagsak. Sad na nga lamang ng lalaki. Napapikit si Lori. Mas lalo siyang nasasaktan. Kung alam lang nito na hindi lang basta grade ang problema niya. Kaya mo yan. Nakakapanghinayang kung wala tayong magagawa, kundi balikan ang subject niya. Galingan mo lang at sure akong hindi ka nababagsak. Dagdag pa nga ni Francis habang hinihimas ang likod niya. Napangiti naman ang babae pero may kirot.
Hindi pa rin matanggap ni Lori na hindi siya kaagad makakagraduate at mas lalong magiging problema ito sa transcript of records niya. Ayaw ni Lori na magkaroon ng kahit na isang failed sa subjects niya. Hindi niya alam kung matutupad pa ba ang pangako nila ni Francis na paherehong makakuha ng cum laude. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa tapat ng bahay nila. Dito na ako. Salamat sa paghatid sa akin ha. Sure ka? Gusto mo bang samahan kinang pumasok? Tanong pa nga ni Francis. Hindi na. Pagod ka rin. Magpahinga ka na. Mabilis nga niyang sagot. Alam ni Lori na pagod na ang kanyang nobyo. Ngunit masaya siya na hinatid pa rin siya nito sa kabila ng pagkabisi nila. Tinitigan nga siya ni Francis. Parang may gustong sabihin. Pero sa huli, ngumiti na nga lamang ito. Sige, i-message mo na lang ako. Tumango naman si Lori at ngumiti. Natigilan si Lori nang lumapit ito at marahang hinalikan ng noon niya. I love you. Matamis nga nitong bulong. Napapikit na nga lamang si Lori at ngumiti. Natigilan si Lori nang lumapit ito at marahang hinalikan ng noon niya. Nakita niya ang kanyang nanay na umiiyak pagkapasok sa bahay nila. Nakaluhod sa sahig habang may dalawang lalaking nakatayo sa harapan nito. Nasaan na ang pambayad niyo sa utang ha? Wala pa rin ba? Hindi pa nagnakaw ang asawa mo ng pera? Kung ganun, nasaan ang pambayad niyo? Galit na sigaw nga ng isa. Nanlamig ang buong katawan ni Lori. Nang masaksihan yun, agad niyang dinaluhan ang kanyang nanay. Nay, ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari? Nanginginig niyang tanong sa kanyang ina at sa mga lalaki. Nagugulhan naman ang mga ito. Umiiyak na lumingon sa kanyang nanay niya. Anak, ang tatay mo. Pinagbibintangan na nagnakaw. Nakulong ang tatay mo. Parang may sumabog sa tenga ni Lori. Ano? Paano po nangyari yun? Nay, hindi ganong klaseng tao si tatay. Matinis na tumaas ang boses ni Lori nang sabihin yun. Alam ko anak. Alam nating hindi kayang gawin ng tatay mo yun. Ngunit malakas ang pruweba nila. Saan naman tayo kukuha ng pera para makalaya siya? Nanginginig na sabi nga ng nanay niya. Hindi kami interesado sa drama nyo. Magbayad kayo ng utang nyo o tuluyan na siyang makukulong. Siya na itong may utang, may gana pa siyang magnakaw. Singit nga ng isang lalaki. Nanginginig nga na tumayo si Lori, lakas loob na hinarap ang mga lalaki. Magkano po? Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Napangisi ang dalawang lalaki. 30 milyon. Kaya niyo bang bayaran ng ganong halaga? Parang nahihilo nga si Lori nang marinig ang malaking halaga ng pera na binanggit ng lalaki. Po, paanong 30 milyon kaagad ang utang ni tatay? Saan naman gagamitin ang ganong kalaking pera, Manong? Gulat na bulalas nga ni Lori. Umismid ang isang matabang lalaki. Malamang sa bisyo niya. Saan pa nga ba? Pinagbigyan na namin siya nung nakaraang taon. Tapos ngayon niloloko niya kami? Kung wala kayong pambayad, wag na kayong umasa, nalalaya pa siya. Galit na sambit ng lalaki bago tuluyan nga silang umalis. Naiwan si Lori na parang hindi makahinga. Nay, paano na si tatay? Anong gagawin natin, Nay? Naguguluhang tanong ni Lori. Unti-unti siyang napaluhod sa sahig. Hindi niya alam kung anong uunahin. Anak, hindi ko rin talaga alam. Sigurado akong pagkakaisahan nila ang tatay mo. Kilala mo naman ang tatay mo, di ba? Mas uunahin yun ng kapakanan natin kaysa sa sarili niya. Umiiyak na niyakap nga ng kanyang nanay. Niyakap nga niya rin ito ng mahigpit. Bigla niyang naalala ang usapan nila kanina ni Sir Elo. At doon, isang bagay ang unti-unting nabubuo. Kailangan niyang magdesisyon kahit isakripisyo pa nga niya ang kanyang sarili. Professor Elotan. Siya na lang ang tanging pag-asa. Kinabukasan, nakatayo si Lori sa harap ng opisina ni Elo. Nanginginig ang kamay habang hawak ang doorknob.
Hindi siya sigurado kung kaya niya, pero wala na nga siyang choice. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Nandoon si Elo. Nakaupo sa swivel chair nito, tahimik na nagbabasa ng mga papel. Tila napansin siya nito kaya umangat ang tingin nito sa kanya. Tila hinugot nga ang hininga ni Lori nang magtama ang kanilang mga mata. Sir? Parang inaasahan na ni Sir Elo ang pagdating niya. Alam kong darating ka. Baritonong simula ni Sir Elo. Napalunok si Lori at lumapit. Parang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Sir, tungkol po to sa sinabi niyo kahapon. Nanginginig ang boses niya nang sabihin yun. Ibinaba ni Elo ang papel at tumayo sa kinuupuan. Nilapitan siya nito. Tila nanginginig na ang mga tuhod ni Lori sa mga tingin pa lamang nito. So, anong sagot mo? Mababang tanong nito at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napapikit si Lori sandali. Bakod nga sa desperado siyang makapasa sa subject ni Sir Elo, naalala niya ang tatay at nanay niya. Mas lalong hindi niya titiisin, nahayaan na nga lamang sa kulungan ng kanyang tatay. Pumapayag na po ako. Basta, tumupad lang po kayo sa usapan. Parang may pumutol nga sa kanya nang sabihin niya yon. Napatahimik. Pagmulat niya ng mata, nakatayo na nga ng malapit si Elo sa harapan niya. Sigurado ka ba? Dahil wala nang atrasan to, Miss Lori. Once na sigurado ka na, pagmamay-ari na kita. Naiintindihan mo ba? Hindi niya magawang tignan ng diretsyo sa mga mata si Elo nang tumango siya. Opo, sigurado na po ako sa aking desisyon. Saglit itong tumitig sa kanya. Parang sinusukat kung nagsasabi nga siya ng totoo. Hihiwalayan mo na ba ang lalaking yun, Lori? Kailangan na wala na kayong relasyon sa isa't isa habang nasa akin ka. Paritonong sambit nga nito at hinawakan nga ang bewang ni Lori. Napayo ko na nga lamang si Lori habang nakakuyom nga ang kamao. Hihiwalayan ko na po si Francis. Parang karayom na may tumutusok sa lalamunan ni Lori nang sabihin yun. Mas lalong bumigat ang dibdib niya sa isipan na nasasaktan nga niya si Francis para lang maisalba ang kanyang sarili. Hindi maiwasang mapaluhan ni Lori. Itinaas ni Sir Elo ang kanyang baba at tila hinigit ang kanyang hininga nang punasan nito ang kanyang mga luha. Tila sandaling namamalik mata si Lori nang makita ang lungkot sa mga mata nito. Ngunit agad nga rin yung nawala. Tawagin mo na lamang akong Elo. Kapag tayong dalawa na lamang, simula ngayon titira ka na sa bahay ko. Sambit nga ni Elo na ikinalaki ng mga mata ni Lori. Po, bakit ako titira sa bahay mo? Naputol ang pagsasalita ni Lori nang sumabat si Elo. Baka nakakalimutan mo, napapasok ka sa isang contract relationship natin. Ayoko na magkaroon ng sagabal sa tuwing gusto kong makita ka. Kaya titira ka sa bahay ko sa gusto mo sa hindi. O baka naman gusto mo na ako ang tumira sa bahay mo. Mamili ka na lang, Miss Lori. Napakagat na nga lamang sa sariling labi si Lori at walang choice kundi tumira sa bahay nga nito. Paano kung may papaliwanag sa mga magulang ko? Natitira ako sa bahay mo. Nag-aalala lang tanong nga ni Lori. Nadidistract si Lori sa klaseng tingin na pinupukol sa kanya ni Sir Elo. Dahan-dahang yumuko ito. At bago pa nga siya makaiwas, dumampi ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Marahan lamang ngunit pakiramdam ni Lori ay umusbong ang init sa magkabilang pisngi niya. Napapikit si Lori, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya sa sobrang lapit ni Sir Elo sa kanya. Hindi siya makagalaw at hindi niya rin magawang tulakin ito. Hindi niya maintindihan ang sariling nararamdaman ngayon. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang problema ng pamilya mo. Ibibigay ko ang lahat ng nais mo. Basta wag mo lang akong iwan. Bulong nga ni Elo, malapit sa kanyang tenga. Napahigpit ang hawak ni Lori sa damit ni Sir Elo nang yakapin nga siya nito. Hindi niya alam kung anong klaseng pagkagusto ang nararamdaman ni Sir Elo sa kanya. Para bang nahihibang ito at natatakot nung matras siya sa usapan nila.
Simula ngayon, akin ka na. Parang nanigas siya sa narinig. Sir, ramdam niyang hindi na normal ang kinikilos nito. Call me Elo, kapag tayo lang. Hindi siya sumagot at tumango na nga lamang. Pumayag na nga lamang ang babae sa kasunduan kaya susundin niya ang gusto nito. Biglang umatras ito sa pagkakayakap sa kanya. Humakbang ito palayo at kinuha ang isang envelope mula sa mesa. Iniabot yon sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap yun. Advance na pera to. Bumili ka ng gusto mo. Within this week, lilipat ka na sa bahay ko. I will send the address. Dagdag pa nga ni Elo. Tumango si Lori at may parte sa kanya na natutuwa dahil may pambayad na nga siya sa wakas sa piyansa ng kanyang tatay. Ngunit may parte pa rin sa isip niya na hindi magiging madali ang gagawin niya. Naniniwala siya noon na kailangang paghirapan ng isang bagay para makuha ang gusto mo. Ngayon, naiintindihan niya ang ibang tao kung bakit desperado ang mga ito. Lalo na sa sitwasyon na kailangan mong madaliin ang lahat. May mga choices na pagpipilian. Sa madaling paraan sa mahirap na daan, gagawa talaga ng isang tao ng isang desisyon na alam niya ang magiging kahihinatnan nito. Kahit masira pa ang buong pagkatao niya. Hindi alam ni Lori kung paano niya haharapin ang diretsyong sasabihin na hindi na nga niya mahal si Francis. Ilang minuto na siyang nakatayo sa gilid ng school building. Nakatitig lang sa kawalan. Parang hinihintay niya na biglang mawawala ang problema niya. Nababalik sa dati ang lahat. Pero alam niyang hindi na mangyayari yun. Mahigpit niyang hinawakan ang bag niya. Lori! Napalingon si Lori nang marinig ang boses ni Francis. Kasabay ng pagtibok ng kanyang puso nakaramdam din siya na parang anumang oras ay luluha na nga siya. Parang kusang bumigat ang dibdib niya nang makita si Francis na papalapit. Hinihingal at pawisan. Halatang kagagaling lamang sa demo teaching. Ngunit kahit ganun, may ngiti pa rin ito sa labi. Parang wala lang ang pagod nito nang nakita siya. Kanina ka pa ba naghihintay sa akin? Sorry, natagalan kasi ako, ang daming pinagawa sa amin. Sad nga ni Francis. Napatigil bigla si Francis nang sumabat si Lori. Francis, may sasabihin sana ako. Ayoko nang patagalin pa to. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Francis. Bakit parang seryoso ata ng mahal ko? Ano bang sasabihin mo? Ayos na ba ang mga grades mo? Nakangiting tanong ni Francis, inaabangan ng susunod na sasabihin ni Lori. Hindi kaagad nakasagot si Lori. Pinipigilan niyang manginig ang boses niya. Ayos na ang lahat. Pero ibang pinunta ko dito. Napakunot ang noo ni Francis at ramdamang bigat ng paligid. Pero bakit parang seryoso ka, mahal? May iba pa ka bang problema? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Puno ng pag-aalalang saad ni Francis. Ngunit napayuko bigla si Lori. Tahimik siya. Kulong-kulong na nga siya. At doon nagsimulang kabahan si Francis. Lori, ano bang problema? Huminga muna siya ng malalim. At saka nga niya ibinigay at sinabi na nga ang bagay na hindi niya sana gustong mangyari sa kanila. Francis, maghiwalay na tayo. Biglang natulala si Francis. Ano bang sinasabi mo, Lori? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa ang biro mo. Huwag mo naman akong takutin. Natatawang litanya ni Francis ngunit ramdam sa boses ang kaba sa reaksyon na pinapakita ni Lori. Umiwas ng tingin si Lori. Pilit na pinapatatag ang loob na tila anumang oras ay iiyak na nga siya. Hindi ako nagbibiro, Francis. Ayoko nang patagalin pang pag-uusap natin. Kaya maghiwalay na tayo. Usal nga ni Lori. Napapailing bigla si Francis at hinawakan ang balikat niya para harapin nga siya. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? May ginawa ba ako? Wala naman ako natatandaan na may problema tayong dalawa, Lori. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat nang maintindihan ko naman kung bakit ka ganyan? Naguguluhang tanong ni Francis. Napatingin si Lori kay Francis.
May halong pagsusumamo at ramdamang sakit sa mga boses nito. Sa isip ni Lori, walang kaalam-alam ito sa mga nangyayari. At yun, ang mas lalong ikinasakit ng damdamin ni Lori. Dahil nagawa niyang sakta ng halos perpektong lalaki na nakilala niya sa buong buhay niya. Pagod na ako. Lori, pagod ka? Saan? Sa akin ba? Mabilis na tanong ni Francis habang tinuturo ang sarili nito. Napakagat sa sariling labi sa Lori at napayoko na nga lamang sa lupa. Kailangan na nga niyang panindigan ang dapat mangyari sa kanila. Basta, hindi ko na kaya, Francis. Hindi ko na kayang intindihin kung kailan ka lang may oras. Hindi ko na kayang maghintay palagi sa'yo. Tumingala si Lori para tignan ang mga mata ni Francis. Naiintindihan mo bang nararamdaman ko? Ayoko na. Kaya maghiwalay na tayo. Ano bang mahirap intindihin doon? Tatapusin na sana ni Lori ang usapan na yon at kusang aalis. Subalit, agad siyang pinigilan ni Francis at nanlaki ng mga mata ni Lori nang makitang namumula ang mga mata ni Francis. Tila babagsak na nga ang luha nito kung magsasalita pa si Lori. Naikakasakit ang damdamin ni Francis. Ginagawa ko to para sa future natin. Alam mo naman yun, di ba? Para sa'yo. Akala ko ba naiintindihan mo ko, Lori? Bakit walang sinasabi sa akin na nahihirapan ka? Bakit ka nagdedesisyon namang isa na makipag-iwalay sa akin? Halos pumiyok pa nga ang boses nito. Naawa si Lori ngunit kapag bumigay siya, nawawala ng bis ang kontrata nila ni Elo. Tinulungan na nga lamang siya nito na palayain ng kanyang tatay at makakapasok na nga rin siya sa Latin Honors. Ayaw niyang bumalik ulit ang mga problema niyang yun. Pero nasan ang mga oras mo? Lalo na sa mga oras na kailangan din kita. Putol nga niya. Sa schedule mo, sa pagiging busy mo. Lori, please. Hindi ko maramdaman na mahal mo ko, Francis. Mariin at seryosong pahayag ni Lori. Natigilan at natamaan si Francis sa mga salita ni Lori. Hindi totoo yan. Palagi akong sinasabi sa'yo na mahal kita, di ba? Sorry kung nagkulang ako, kaya patawarin mo na ako, Lori, please. Mahal na mahal kita. Agad itong pinutol ni Lori. Hindi sapat. Malakas niyang sambit at napapikit na nga lamang siya. Huminga ng malalim si Francis at pilit kinokontrol ang sarili. Ngunit hindi nakatakas ang mga mata ni Lori ang pagluha ng lalaki. Okay. Kung yun ang problema mo, aayusin ko. Babawi ako, Lori. Maglalaan ako ng oras kahit na anong gusto mo. Huli ka na, Francis. Ayoko na. Nagsasawa na ako sa mga dahilan mo. Parang nawala ng kulay ang mukha nito. Nagsasawa ka? Halos pabulong na tanong nga ng lalaki. Parang nawala ng kulay ang mukha nito. Tumango si Lori kahit na parang dinudurog ang puso niya. Hindi ka ganito. Sabihin mo sa akin ang totoo. May iba ka na bang gusto? Nanlaki ang mga mata ni Lori. Pero pinilit nga niyang maging malamig. Kung meron man. Okay lang, tatanggapin ko. Basta huwag ka lang mawala sa akin. Wala ka nang pakialam doon kung meron man. Parang sinaksak si Francis sa narinig. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ayusin naman natin to. Lori, please. Huwag naman ganito. Mahal na mahal kita. Napapikit na nga lamang si Lori. Huwag mo na akong pahirapan pa, Francis. Hinawakan bigla ni Francis ang kamay niya nang mahigpit. Huwag mo kong iwan. Aayusin kong lahat, please. Halos pakiusap nga ang boses nga nito. Napatingin siya sa kamay nilang magkahawak. Nahahawakan nga nito si Lori pero ramdam niya na may harang na hindi na nga pwedeng manatili pa sa tabi nito. Dahil nakapagdesisyon na nga siya, naiwan si Francis. Sabay tayong gagraduate, diba? Tutuparin natin ang mga pangako natin sa isa't isa. Bakit ngayon binubuwag mo na yun? Umiiyak na tanong ni Francis at labis itong nasasaktan sa biglaang pagkakahiwalay nila ni Lori. Napabuga ng hininga si Lori. Unti-unti niyang hinugot ang kamay niya.
Lahat ng tao nagbabago. Pati na rin ang mga desisyon sa buhay. Hindi lahat ng pangako natutupad. Pasensya na talaga, Francis. Wala na akong ibang sasabihin pa. At hanggang dito na lang talaga tayo. Parang nawala ng lakas si Francis. Hindi ko ang babaeng minahal ko. Nasaan na ang dating Lori, ha? Bakit ang bilis mo namang nagbago? Tanong nga ni Francis sa mahinang boses. Hindi na nga niya kayang tumingin pa sa lalaki at tuluyan ngang iniwan itong mag-isa at nasasaktan. Tila namanhid na nga si Francis at hindi magawang habulin pa si Lori. Hindi ito makakahakbang na parang kusang tumigil ang mundo niya. Pagdating ni Lori sa gate, nadat na niyang nakapark nga ang pamilyar na kotse. Nandoon na sa Elo. Naghihintay sa kanya. Kahit nangihina, agad siyang pumasok dito at doon siya tuluyang umiyak ng todo na hindi niya magawa sa harapan ni Francis. Pakiramdam nga niya na wala na ang isang parte ng puso niya habang inaalala ang mukha ni Francis na nagmamakaawa sa kanya. Walang sinabi si Elo. Tinitigan lang siya sandali bago marahang hilain nga palapit. Umiyak ka lang. Bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. Nasasaktan din si Elo ngunit kailangan nga nitong gawin dahil ayaw nitong mawala si Lori at mapunta sa iba. Matagal na nga nitong hinihintay na mapansin ng babaeng minamahal sa malayo. Ngayon na hawak na nga nito si Elo, hindi na nga nito pakakawalan pa si Lori. Nanlaban si Lori sa una. Pero nang maramdaman niya ang bigat ng lahat, hinayaan niyang nakayakap si Elo sa kanya. At kahit may galit siya rito, hindi niya magawang kumawala sa kanyang profesor. Paminsan-minsan, pinupunasan ni Lori ang kanyang luha. Naging tahimik ang biyahe pagkatapos umiyak ni Lori sa harapan ni Sir Elo. Nakaramdam ng kaunting hiya si Lori sa ginawa niya, kaya hindi siya makatingin kay Elo. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubungan ng kanyang nanay. Lori, nakalaya na ang tatay mo. Niyakap siya nito. Gusto kong makilala ang tumulong sa iyo, anak. Masayang dagdag pa nga nito pagkatapos humiwalay nga sa yakap. Ngumiti si Lori nang makita ang masayang muka ng kanyang ina. Sa isip niya, sigurado namang tama ang naging desisyon niya na pumayag kay Elo. Kahit masakit ang naging desisyon nga ni Lori. Hindi niya alam at hindi niya maatim na matiis ang pamilya niya. Napabaling nga ang tingin nga ni Lori sa likuran kung saan papalapit na nga sa kanya si Elo. Nandiyan na po siya, Nay. Nakangiting sagot nga niya kasabay noon ng paglabas. Tatay, andito na po kayo. Niyakap nga niya ito ng mahigpit. Salamat. Kilala kita, iho. Salamat sa iyong tulong. Kung hindi dahil sa iyo, baka ako ano nang nangyari sa mag-ina ko habang nasa kulungan ako. Sa dama ng kanyang tatay na napatingin kay Elo. Salamat talaga, iho. Dagdag pa nga nito. Wala nga naman po. Simpleng sagot ni Elo na may galang. Huminga ng malalim si Lori. Nay, tay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Panimula nga niya. Nakangiting nakatingin ang mga magulang niya. Ano yun, anak? Panimula niya. Mananatili po muna ako sa bahay ng boyfriend ko. Pagpapaalam ni Lori. Puno ng pagtataka na napasunod naman ang mga tingin ng magulang ni Lori nang biglang hinapit ni Elo ang kanyang bewang. Nanlaki ang mga mata ng nanay niya. Boyfriend? Eh di ba si Francis ang boyfriend mo? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Hindi maalis ang tingin nila kay Elo. Wala na po kami ni Francis, Nay. Boyfriend ko po ngayon si Professor Elo. Dagdag pa nga ni Lori, napakagat na nga lamang siya sa sariling labi habang hinihintay ang magiging komento ng magulang. Professor mo, anak? Hindi ka ba nababahala na baka mabunyag ito sa eskwelahan? Tanong naman ng kanyang ama at nakatingin kay Sir Elo. Tila humihingi ng kasagutan. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na po ang graduation ni Lori. Kaya hindi hadlang ang magkaroon kami ng relasyon. Hanggat hindi pa siya graduate, mananatiling sekreto muna ang relasyon namin para mapanatag siya.
Paliwanag naman ni Elo sa malmanay na boses. Nakahinga naman ng maluwag ito. Hinaplos nito ang mukha ng anak bago tinignan si Elo. Ingatan mo ang anak ko. Mahal na mahal namin yan. Makakaasa po kayo. Mahal mo talaga ang anak ko, iho? Gusto ko lang makasigurado. Tanong naman ng nanay ni Lori. Mahal ko po ang anak niyo. Marahang sagot ni Elo na payapang ikinangiti naman ng magulang ni Lori. Nagpantig ang tenga ni Lori at biglang napatingin siya rito. Hindi niya alam kung totoo yun o parte lamang ng kasunduan. Pagkatapos mag-impake ni Lori ng mga damit, nagpaalam na nga siya sa mga magulang bago sumunod kay Elo. Pagdating sa bahay ni Elo, mas lalo siyang kinabahan. Naiisip na nga niya ang maaaring gawin ni Sir Elo sa bahay nito na tila walang katao-tao. Ito ang kwarto mo, sabi nga ni Elo habang binubuksan ang pinto. Napatingin siya sa itsura ng kanyang kwarto. Maayos at malinis ito. Pakiramdam ni Lori ay hindi lang basta profesor si Elo dahil sa laki ng bahay at tila mamahalin lahat ng gamit. Magkaiba tayo ng kwarto. Dagdag pa nga nito. Gulat na napalingon nga siya rito, inaakalang iisang kwarto lamang sila ni Elo na matutulog dahil sa kanilang contract relationship. Hahayaan muna kitang maging komportable. Hindi kita pipilitin. Dagdag pa nga ni Elo habang nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Lori sa mga salita ni Elo. Salamat. Liligpitin ko lang po yung mga gamit ko. Medyo utal na tugon ni Lori at pumasok na nga sa kwarto. Napatigil si Lori nang biglang humakbang nang palapit si Elo sa kanya. Mahigpit niya nga, hinawakan ito at sa pisngi pa talaga at hinahaplos ng marahan. Lori. Unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya na ikinakpikit ni Lori at doon ramdam niyang hinalikan nga siya nito ng marahan sa labi. Dahan-dahang napamulat si Lori nang humiwalay nga ito ng halik. Mariing nakatingin, si Elo ngunit ramdam pa rin niya ang malambing nga nitong hawak sa kanya. Hindi maintindihan ni Lori kung bakit nangihina ang katawan niya at nagugustuhan niya ang halik nito. Simulan ngayon, ang saad nga nito. Wala ka nang ibang iisipin pa, kundi ako. Napalunok na nga lamang ng sariling laway si Lori. Doon niya tuluyang naaalala na pagmamay-ari na nga pala siya ni Professor Elo. Isang linggo na rin mula nang tuluyang pumasok si Lori sa buhay ni Elo. Sa ilang linggo na yun, may iba't ibang emosyon siyang nararamdaman sa tuwing kasama si Elo. Inaaya siya nitong makipag-date. Kinilala nga nila ang isa't isa. Hanggang sa isang gabi, hindi inaasahang nagpadaloy si Lori ng agos ng tubig. Tumugon nga siya sa mga halik ni Elo at kasabay nga nun ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen. Hindi niya mapigilan ang sariling nararamdaman hanggang sa sunod-sunod nga ang pangyayari. Hindi pa niya maamin sa sarili na hindi niya pinagsisisihan na may nangyari sa kanila ni Elo. Akmang lalabas na nga ng bahay si Lori para pumasok sa school nang makitang nandoon pa rin si Elo. Bakit nandito ka pa? Tanong nga ni Lori habang nakatayo sa may pintuan hawak ang bag niya. Si Elo naman ay nakaupo sa sofa, kalmado lamang. Tila kanina pa nga hinihintay si Lori. Hinihintay kita. Maikling sagot nga nito. Napahinto siya. Sir. Elo. Hindi pwede. Baka may makakita sa atin. Lumapit si Elo kay Lori at kinuhang bag niya. Tara na. Walang makakakita sa atin. Napabuntong hininga na nga lamang si Lori at alam niyang wala na nga siyang laban pa. Tahimik ang biyahe. Nakatingin lang si Lori sa labas ng bintana habang pilit pinapakalma ang sarili. Paano kung may makakita? Paano kung may makahalata? Paulit-ulit yung sumasagi sa isipan ni Lori. Kinakabahan ka ba? Biglang tanong ni Elo. Napalingon si Lori. Opo, baka kasi may makikita sa atin eh. Saglit itong tumingin sa kanya bago muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Gaya nga ng sabi ko, hindi nila malalaman.
At kung sakali man na malaman nila, akong bahala sa atin, hindi kita pababayaan. Hindi na nga siya sumagot pa at hinayaan na nga lamang ito. Pagdating sa school, hindi kaagad bumaba si Lori. Mauna na ako. Paalam nga ni Lori, hinawakan ng pinto. Pero bago pa nga niya yun mabuksan, bigla siyang hinila ni Elo. Napasinghap siya nang mapagdikit nga siya sa dibdib nito. Teka, anong ginagawa mo? Good luck, kiss. Nanlaki mga mata ni Lori. Sir Elo, nandito tayo sa school. Hindi na nga siya pinatapos pa nito. Dahan-dahang bumaba ang mukha nito. At bago pa nga siya makaiwas, dumampi na nga ang labi nito sa labi niya. Marahan pero matagal ang mga halik na iyon. Napapikit na nga lamang si Lori. Hindi alam kung anong gagawin. Tila ba ibang taong sumapi nga sa kanya at nagagawa niyang humalik pabalik dito. Sa bawat segundo, mas lalo nga siyang nawawalan ng kontrol. Diba sabi ko, Elo, ang itawag mo sa akin? Kapag tayong dalawa lang. Baritonong saad nga ni Elo, nang sandaling umiwalay ito sa halik, malamlam ang mga mata nito. Hinapit nga siya ni Elo palapit, basta diniin ang katawan niya sa sarili nito at bago niya namalayan, napaupo na nga siya sa hita nito. Hindi nga siya nito tinigilan. Para bang sabik na sabik nga ito sa kanya. Elo, mahina ngang sabi ng babae, nanginginig ang boses. Hindi ito sumagot, sa halip, mas lalo nitong pinalalim ang halik. Parang ayaw nga siyang pakawalan. Parang ayaw nitong matapos ang halikan. Napahawak na nga lamang si Lori sa balikat nito, pilit pinipigilan ng sarili. Mahinang tinulak nga niya ito. Elo, maliliit na ako. Tama na muna. Mahina niyang bulong. Saka lang natauhan si Elo. Huminto ito, huminga ng malalim bago tumango. Okay, see you later. Sad nga ng lalaki at hinayaang makawala si Lori. Dahan-dahang bumaba si Lori sa hita nito. Pagkabukas nga niya ng pinto, ramdam niya ang init ng pisngi niya. At higit sa lahat, may kung anong kakaiba nga siyang naramdaman kanina. Lalo na ang bagay na bumibigat nga sa kanyang dibdib. Buong araw siyang hindi mapakali, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nangyari. Ang halik, ang paraan ng paghahawak sa kanya ni Elo, at ang kakaibang tibok ng puso niya. Napasabunot nga si Lori sa buhok. Ano ba to? Pagkatapos ng klase, kinuha niya ang cellphone niya para tignan ang message ni Elo. Nasa gita ko, sabay na tayong umuwi. Napagat lamang ng labi si Lori. Hindi niya namalaya na mabilis nga ang hakbang niya na parang gusto nang makita kaagad si Elo. Habang naglalakad siya palabas, nagulat siya nang biglang may humila sa kanya. Nanlaki mga mata niya nang makita si Francis. Halata ang pagod nito. Namumulang mata, parang ilang gabi na ang hindi natutulog. Francis? Mahina niyang tawag dito at may parte sa kanya na nag-aalala sa lagay nito. Pwede ba tayong mag-usap? Please, ayusin natin ang relasyon natin. Nagmamakaawa ako, Lori. Pagmamakaawa ng lalaki. Napakagat na nga lamang ng labis si Lori. Hinahanap niya sa loob ang pagmamahal na nararamdaman kay Francis, ngunit hindi niya maintindihan ang sariling damdamin. Alam ni Lori na may nagbago sa kanyang pagtingin kay Francis. Hindi niya alam kung kailan nagsimula na mawala yun. Francis, di ba sabi ko naman sa'yo, ayoko na. Tapos na kung ano man ang meron tayo. Napatigil sa pagsasalita si Lori nang putulin ito ni Francis. Hindi ko maintindihan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin ng ganun lang. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ngayon ka pa talaga bumitaw? Kausapin mo naman ako, Lori, oh. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan mo. Halos nakikiusap ng boses nga nito. Napayoko ang lalaki habang nilalabas ang hinaing. May mali ba ako? Sabihin mo sa akin na ayusin ko. Please lang bumalik ka na sa akin, Lori. Dagdag pa nga nito habang lumalapit sa kanya. Francis, ano ba? Tumigil ka na. Huwag mo na akong guluhin pa. Hinawakan bigla ni Francis ang kanyang kamay at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Lori, mahal na mahal kita. Hindi pa rin nagbabago yun.
Bakit ikaw nagbago na bigla? Napapikit na nga lamang si Lori. Pero bago pa nga siya makasagot, ay biglang may tumulak kay Francis. Napaatras at kusang napabitaw na nga lamang sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Lumayo ka sa kanya. Nanigas si Lori nang makitang sumulpot si Elo. Humahangos ang paghinga nito habang galit na nakatingin kay Francis na nakasalampak pa rin sa lupa. Napasinghap si Lori nang hinapit nga siya ni Elo. Elo? Huwag mong tatangkain na ipagtanggol siya, Lori. Seryoso at tila may banta sa boses nga nito. Napatingin nga si Francis kay Lori. Nagtataka pa nga ito nung una kung sino ang tumulak. At doon lamang ito natigilan ng makitang hawak ni Professor Elo si Lori. Sa paraan ng pagkakahawak nito, doon napagtanto ni Francis kung anong nangyayari. Siya ba? Siya ba ang dahilan, Lori? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Francis. Napataas nga ang boses. Hindi makasagot si Lori at napayuko na nga lamang at ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Professor mo siya, Lori. Anong ginagawa mo? Nakatayo bigla nga si Francis at nanlalaking mga matang tinignan silang dalawa ni Elo. Kaya ba nakipag-iwalay ka sa akin? Dahil siya ang pinalit mo? Sumagot ka, Lori. Tuluyan nang umusbong ang galit nito. Napaluha si Lori. Hindi magawang magpaliwanag kay Francis dahil sa una pa lang, si Lori ang may kasalanan sa kanilang nagawa. Naging mabait sa kanya si Francis at ang masakit, ito ang sinukli niya sa lalaking minahal siya ng lubusan. Francis, sorry. Sorry talaga. Tanging salitang lumabas sa bibig ni Lori. Napailing si Francis. Hindi sapat yan. Buong akala ko, nagkulang ako sa iyo, Lori. Tapos malalaman ko lang ngayon na niloloko mo na pala ako? Hindi ka ganito, Lori. Nanginginig ang boses ni Francis sa sobrang galit at pagtataksil na nararamdaman. Sumingit naman si Elo. Wala kang karapatang sigawan si Lori. Wala siyang kasalanan kundi ako. Malamig nga nitong sabi. Sa akin na siya. Lumayo ka na sa kanya. Parang nasampal nga si Francis sa sinabi nito. Sa'yo, sir? Pag-aari mo siya? Professor ka po, sir. Tapos ganyan ang pinapakita mong ugali? Huwag mong isama si Lori sa paglalaro mo. Estudyante mo siya. Galit na dagdag pa nga ni Francis. Napahigpit ang hawak ni Elo kay Lori. Huwag kang mangialam. Dahil hiwalay na kayo ni Lori. Kaya ako siya sinasabing sa akin. Kaya ko siyang ipagtanggol kung yun ang iniisip mo. Hindi mo yun pagpapasya. Sarkastikong tumawa ng malakas si Francis. May halong pagkamangha at galit. Elo, tama na. Bulong ni Lori habang hinihila na nga nito. Tinignan naman ni Lori si Francis. Umalis ka na, Francis. Narinig mo naman kung anong dahilan ko. Kaya wala na akong dapat ipaliwanag pa sa'yo. Pinakalma naman ni Elo ang kanyang sarili. Seryosong hinila na nga nito si Lori papunta sa kotse. Lori, hindi pa tayo tapos. Humabol bigla si Francis sa kanila ngunit hindi na nga ito naabutan pa ni Lori. Tuluyan ng umandar ang kotse ni Elo. Kita ni Lori ang mabilis na pagmamaneho nito. Mababangga tayo sa ginagawa mo, Elo, tumigil ka na. Sigaw nga ni Lori habang kinakabahan sa maaaring mangyari sa kanila. Hindi ito sumagot. Mas lalo nitong hinigpitan ang hawak sa manibela, ngunit sinunod din ang kagustuhan ni Lori na bagalan ng takbo. Hanggang makarating sila sa bahay. Pagkabukas ng pinto agad na pumasok si Elo, sumunod si Lori. Bakit mo ginawa yun? Nag-uusap lang kami. Agad niyang tanong. Huminga ng malalim si Elo. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, dumiretso nga ito sa kusina. Kumuha ng tubig at uminom. Parang pinipigilan nito ang sarili. Elo, pumasok ka na sa kwarto mo. Galit pa ako, Lori. Hindi ko alam ang gagawin ko sa lalaking yun. Malamig na sumabat si Elo. Natigilan naman si Lori. Hindi. Kausapin mo ko. Bakit mo siya tinulak? Napalingon si Elo sa kanya. At doon niya nakita ang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Galit
takot at selos. At ano kung nag-uusap kayo? Babalikan mo ba siya? Mariing tanong naman ni Elo. Nanlaking mga mata ni Lori. Ano? May nararamdaman ka pa rin ba sa kanya? Dagdag pa nga nito at mababa ang boses pero punong-puno ng emosyon. Hindi siya makasagot at nagugulhan na sa mga pinapakita ni Elo sa kanya. Lori, akin ka lang, di ba? Sinusubukan mong makuha ang aking tiwala pero hindi nangyayari yon. Samantalang ako sinusubukan kong makuha ang puso mo. Pero ganito ang nangyayari. Lumapit ito bigla kay Lori. Hindi pa ba sapat yun para magustuhan mo ko? Ha? Napaatras si Lori ngunit wala na nga itong matrasan pa. Napasandig si Lori sa pader dahil sa sobrang lapit ni Elo. Hindi makapaniwala si Lori. Ikaw? Nagsiselos? Mahina nga niyang tanong. Dahilan ni Elo ang ibabang labi. Nagsiselos nga ako. Hindi ako panatag na nagkikita kayo ng lalaking yun, Lori. Ayoko may ibang lalaking lumalapit sa'yo. Natameme na nga lamang si Lori. Doon niya napagtanto na hindi ito normal. Hindi ito simpleng kasunduan at obsessed na nga ito. Gusto mo lang akong angkinin. Yun lang naman talaga ang habol mo sa akin, di ba? Bigla niyang sabi sa malamig na boses. Pero parang may sakit. Natigilan si Elo at nagkasalubong nga ang kilay. Hindi yun ganun. Mahal kita. Saad naman ng lalaki. Sinungaling. Ayaw mong may lumalapit sa akin kasi gusto mong sa'yo lang ako. Pati utak ko gusto mong angkinin din. Hindi mo ako mahal. Gusto mo lang akong kontrolin. Elo, yun ang katotohanan. Gusto mo lang akong paglaruan dahil isa akong mahina at estudyante lang. Hindi na napigilan pa ni Lori ang kanyang sinabi at unti-unting bumuhos ang luha niya. Napatras na nga lamang si Elo. Marahas na pinunasan ni Lori ang mga taksil na luha at nilampasan bigla si Elo. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto na may mabigat na loob. Samantalang si Elo, nakatayo pa rin sa kusina. Tulala at nang mahimasmasan doon na nga siya nagsisisi sa mga pinagsasasabi niya kay Lori. Ilang linggo ang lumipas matapos ang matinding pagtatalo nila ni Elo. Ilang linggo ring umiiwas si Lori. Hindi na nga siya tulad ng dati. Hindi na siya agad lumalapit. Hindi na siya basta tumutugon sa bawat lambing ni Elo. At may distansya na talaga. At yun, ang lalong nagpapagulo sa lalaki. Lori, kumain ka na. Marahang tawag nga ni Elo habang nakasandal sa pintuan ng kwarto. Busog pa ako. Maikling sagot niya. Hindi man lang lumingon sa lalaki. Napabuntong hininga si Elo. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Hindi siya sumagot at ramdam ni Elo ang bigat ng katahimikan na mas lalong pumipigas sa dibdib niya. Isang araw, bigla siyang niyaya ni Elo. Labas naman tayo. Napakunot ang noon ni Lori. Saan tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Ayaw nga sana niyang sumama, pero hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit tumango siya at sumunod na nga lamang dito. Dinala siya ni Elo sa dagat. Tahimik, malayo sa ingay. Tanging alon lang ang maririnig. Bakit mo ko dinala rito? Tanong nga ni Lori habang nakatingin sa tubig. Lumapit si Elo sa kanya. Para makapag-usap tayo. Hindi siya umimik at hinintay na magsalita nga ulit ito. Hindi ko kaya na hindi mo ako pansinin, Lori. Sorry. Sorry kung nasaktan naman kita. Napapikit ito. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko dapat ginawa yun kay Francis. Hindi ko dapat sinabi lahat yun sa'yo. Nanatiling tahimik si Lori, ngunit ang puso naman niya ay nag-iingay. Pero hindi ko kayang mawala ka. Kaya pasensya na kung hindi ko kayang makita na kasama mo siya. Dagdag pa nga nito at mahina ang boses. Elo, mahina namang tawag nga ng babae. At kung kailangan ko magbago, gagawin ko. Basta, wag mo lang akong iwan. Tawagin mo na akong baliw sa'yo pero hindi kita kayang bitawan, Lori. Natahimik sandali si Lori. Nanlaki mga mata,
sa pinapakita ni Elo sa kanya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Awa? O pagmamahal? Pinapatawad na kita. Basta, huwag mo nang gawin ulit yun ah. Estudyante mo pa rin si Francis. Baka ikaw din ang mapahamak. Mahina nga niyang sabi. Marahang lumapit si Elo sa kanya. Parang natatakot na baka umatras siya. Tila nanlalambot ang mga tuhod ni Lori sa klaseng tingin ni Elo sa kanya. Natagpuan na nga lamang ni Lori. Nayakap siya ngayon ni Elo. Pati na tayong dalawa? Ibinulong yon ni Elo sa tenga ni Lori na ikiniinit ng pisngi niya. Napapikit si Lori at tahimik na tumango rito. Sa sandaling yun, doon niya unang inamin sa sarili na gusto na nga niya si Elo. Pero hindi niya kayang sabihin dahil alam niyang maaaring matapos din yun. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain sila, biglang napatigil si Lori. Napahawak siya sa bibig niya. Lori? Nag-aalalang tanong ni Elo. Hindi na nga siya nakasagot pa. Bigla siyang tumakbo sa lababo at doon siya sumuka. Lori, anong nangyayari sa'yo? Umiiyak siya habang sumusuka. Kaunti lang pero nasusuka ako eh. Nangihinang sagot ni Lori habang kumakapit sa lababo. Nagpaparinig na nga lamang ito. Pupunta tayong ospital. Hindi na hinayaan pa ni Elo na magsalita pa si Lori at agad na lumabas ng bahay para tumungo sa ospital. Halos hindi mapakali si Elo habang ini-examine si Lori. Hawak nito ang kamay ni Lori, paulit-ulit na hinahalikan ng kanyang noo. Magiging maayos din ang lahat. Samantalang si Lori, hindi na nga rin mapakali. Kinakabahan din siya sa maaaring resulta na malalaman nila. Hanggang sa lumabas ang doktor. Kamusta po ang lagay ng girlfriend ko? Halatang kabado si Elo. Congratulations sa inyong dalawa. Buntis ang kasintahan mo. Masayang balita ng doktor na ikinatigil bigla ng mundo ni Lori. Ano? Halos hindi niya marinig ang sarili. Ngunit si Elo hindi mapigilan ang sarili na yakapin ng mahigpit si Lori. Samantalang, nagsisink in pa nga lang sa utak niya na buntis siya. Lori, buntis ka daw. Magkakaroon na tayo ng anak. Bulong nga ng lalaki sa noo niya at walang sawang pinaghahalikan nga siya sa pisngi. Pagbalik nila sa bahay, tahimik at tulala pa rin si Lori. Samantalang si Elo, hindi mapakali at halatang masaya ito. Anong gusto mong kainin, Lori? Bibili ako. Tanong nga nito at niyakap ulit si Lori mula sa likuran. Napatitig si Lori sa sahig. Hindi niya magawang hawakan ang sinapupunan na may laman na bata. Elo, wala sa usapan natin ang buntisin mo ko. Diba, gumagamit naman tayo ng proteksyon? Pero bakit ganito? Mahinang saad ng babae. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Elo nang ma-realize na hindi naman pala natutuwa si Lori sa balitang natanggap nila sa doktor. Doon biglang sumagi sa utak nito ang kasunduan nila ni Lori. Hinawakan nito ang kamay ni Lori para halikan. Humarap si Lori rito. Lumamlam ang mga mata ni Elo nang makita ang takot at lungkot sa mga mata ni Lori. Sorry, pananagutan ko to. Kung yun ang inaalala mo, hindi kita pababayaan. Napailing na nga lamang si Lori na parang sumasakit ang kanyang ulo sa problema niya. May proteksyon tayo, Elo. Paano nangyari to? Nanginginig niyang tanong. Saglit, nanatahimikan nga si Elo bago nga sumagot. May possibility na mabuntis ka pa rin kahit may proteksyon akong ginagamit. Yun ang totoo. Napapikit na nga lamang si Lori. Unti-unting bumuhos ang luha niya. Pero Elo, graduating na ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ko? Karalgal nga ang boses ni Lori nang tanungin nga ito. Naluluha siya. Niyakap siya ni Elo. Makakagraduate ka pa rin. Magpapatuloy ka pa rin sa pag-aaral. Magiging responsibilidad kita. Ako ang haharap sa mga magulang mo. Kasalanan ko to, kaya ibibigay ko ang lahat para sa iyo at sa baby natin. Tugon nga ni Elo. Unti-unting kumalma si Lori at kahit papaano, sinubukan niyang tanggapin na magkakaroon na sila ng anak ni Elo.
Simula nang malaman nilang buntis siya, walang palya si Elo sa pag-aasikaso sa kanya kahit 5 buwan pa lang siyang buntis. Sa mga araw na kasama niya si Elo, hindi na nga niya sinisisi ang anak niyang nasa sinapupunan. Tanggap at mahal naman niya ito. Hindi dapat sinisisi sa anak ang kasalanan na ginawa ng ina. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas. Nagbagong lahat. Nasa hallway siya nang marinig ang boses ni Elo. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Napahinto si Lori. Kasama ni Elo ang ama nitong si Hero. Alam mong mali ang ginawa mo, Elo. Kailan ka pa nagkamali at gumawa ng desisyon na hindi pinag-iisipan ang mga kinahinatnan, ha? Maring sabi ng matanda. Halatang may pinagtatalunan nga ang magama. Aalis na nga sana si Lori para hayaan ang magama na mag-usap, ngunit natigilan siya nang marinig niyang siya ang pinag-uusapan. Wala akong pakialam. Buong buhay ko kontrolado niyo ang gusto ko. Papa, ngayon na may iisang tao na pinakamamahal ko gusto niyong kunin. Bahagyang tumaas ang boses ni Elo nang sabihin yun. Sinadya mo ba talagang buntisin siya para manatili siya sa'yo? Sa tingin mo ba, matutuwa siya kapag nalaman niya ito? Matalino ka, Elo. Pero bakit sa ganitong bagay nagiging padalos-dalos ka sa mga desisyon mo? Galit na tanong ng ama niya. Sandaling natahimik si Elo. At ang sumunod nga nitong sinabi ay tuluyang sumira sa mundo ni Lori. Oo, ginusto ko mabuntis siya. Kung hindi siya mabubuntis, aalis din siya. At ayoko yon. Tila nabingi si Lori sa kanyang mga natuklasan. Hindi niya namalayan na bumagsak na ang mga luha niya. Tumalikod si Elo sa ama nito. Ngunit natigilan niya siya at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Nagkaroon ng takot sa mga mata ni Elo nang lumapit ito kay Lori. Lori, anong ginagawa mo dito? Agad itong pinutol ni Lori. Totoo ba yun, ha? Totoo ba na sinadya mo yung mangyari? Hindi ka agad nakasagot si Elo. Natameme ito at tila hindi na nga mahanap ang salita. Napailing at napaatras si Lori. Ginawa mo yun? Para hindi ako makawala? Garalgal niyang tanong. Lori, magpapaliwanag ako. Akmang lalapit na sana si Elo nang pigilan nga ito ni Lori. Huwag kang lalapit. Nasaan ang usapan natin? Bakit mo ako niloko? Naluluhan na nga lamang niyang tanong. Hindi kita niloko. Anong hindi? Sinadya mo akong buntisin. Dahil mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Biglang lumakas ang boses ni Elo. Napailing si Lori. Hindi yun pagmamahal, Elo. Akala ko ba pinag-uusapan na natin to? Pero niloko mo ko, trinaydor mo ko. Napayoko si Elo at humagulgol nga sa harapan ni Lori. Para bang doon ito natauhan na dahil sa ginawa nito, unti-unting lumalayo si Lori. Umiwas ng tingin. Pabasagin ko na ang kontrata natin. Tutal, ikaw naman ang unang lumabag sa usapan natin. Tila hindi siya makahinga nang sabihin yun nang walang emosyon. Mas lalong lumakas ang hagulgol ni Elo at mabilis na niyakap si Lori. Huwag mong gawin sa akin to, Lori. Nangihina ngang tinulak ni Lori si Elo. Tapos na tayo. Ayaw na kitang makita pa. Pero bago pa makalapit si Elo, bigla itong pinigilan ng ama. Tama na, Elo. Hayaan mo na muna si Lori. Nasasaktan mo na siya. Huwag mo nang dagdagan pa. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Elo at kasabay noon ang pagkirot ng dibdib nito. Unti-unting napaluhod ito habang hawak nito ang dibdib na tila nabasag. Sa unang pagkakataon, hindi nito pinigilan si Lori na umalis. Nagising si Elo sa isang tahimik na umaga. Dahan-dahan siyang napamulat at ramdam agad niya ang bigat ng dibdib kahit kakagising pa lamang niya. Pakiramdam niya, may kulang. Lori, mahina niyang tawag pero paos ang boses. Walang sumagot. Napabangon siya kaagad sa pagkataranta. Mabilis na naglibot nga ang mga mata niya. Sa kwarto, walang bakas si Lori, walang gamit, walang kahit na anong palatandaan na nandoon pa ito kagabi. Nanlamig ang buo niyang katawan. Lori? Sad nga nito habang tumatayo. Isa-isang binuksan ni Elo ang mga pinto sa bahay,
kusina, sala at banyo. Tuluyan ang bumagsak ang katotohanan sa kanya. Umalis na nga si Lori. Napahawak siya sa ulo na papikit habang pilit pinipigilan ng emosyon na sumabog. Ngunit hindi niya napigilan. Isang malutong na murang kumawala sa labi niya. Hindi siya pwedeng umalis. Mugto pa nga ang mga mata niya habang mabilis nga siyang nag-ayos. Hindi siya nagkabala pang kumain o magpahinga man lang. Iisa lang ang nasa isip niya. Yun ay hanapin si Lori. Pagdating niya sa bahay ng mga magulang ni Lori, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin. Nasaan po si Lori? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Elo. Tahimik ang ina ni Lori habang ang ama nito ay marihing nakatingin sa kanya. Wala na siya dito. Umalis na. Malamig na sagot nga ng ama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elo. Sa mga tingin pa lamang ng ama ni Lori na pagtanto ni Elo na may alam na nga rin ito kung bakit hindi sila magkasama ni Lori. Hindi niya alam ang gagawin. Nasan po siya? Maaari ko po ba siyang makita? Sa probinsya. Hindi namin alam kung saan eksaktong lugar siya pumunta. Ano bang ginawa mo sa anak ko? Napayo ko na nga lamang si Elo. Ramdam niya ang bigat ng kasalanan niya. Pinagkatiwala namin sa iyo ang anak namin. Pero binuntis mo siya habang nag-aaral pa. Sayang naman. Matataas pa ang kanyang mga grado. Yung sayo nga lang yung mababa eh. At pwede pa nga siyang mag-graduate sana with high honors. Tinanggap ka namin dahil malaki ang naitulong mo sa amin. Pero bakit sinira mo ang kinabukasan ng anak ko? Dagdag pa nga ni Lori, nanginginig ang boses. Napakapit na nga lamang si Elo. Pasensya na po tita. Akong may kasalanan. Pananagutan ko po ang lahat. Hahanapin ko siya. Kung nasan man siya ngayon, hindi pwedeng hayaan ko lang siyang mag-isa. Kasama ang anak namin. Mahina nga niyang sabi. Tahimik lang ang mag-asawa. Kita ang sakit at galit sa mga mata. Lalo na nga ni Lori. Kung talagang seryoso ka, hanapin mo siya. Dahil ngayon, hindi lang sarili niya ang dala niya. Pati apo namin. Kilala ko ang anak namin, lalayo yan kapag may mga problema. Alam kong ayaw niyang umasa sa amin kaya mas pinili na nga lamang niyang magpakalayo-layo. Mahigpit na napakuyom ng kamao si Elo. Hahanapin ko po siya. Kahit saan pa siya magtago. Samantala isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay ng syudad, naglalakad si Lori sa ilalim ng araw. Hawak ang tiyan niya. 6 na buwan nga siyang buntis. Malaki na ang tiyan niya, mabigat na, pero pilit pa rin siyang lumalaban. Kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi galing trabaho. Hindi naging madali ang buhay niya doon. Kailangan niyang magtrabaho para mabuhay, para sa anak niya. Isang gabi, napagtanto niyang mag-isa na nga lamang siya. At doon niya naramdaman ang bigat. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ikaw lang muna ang karamay ko ngayon, anak. Mahina nga niyang sabi. Anak, kakayanan natin ha? Hindi niya alam kung paano malalampasan ang pagsubok. Pero kailangan nga niyang magpatuloy. Lumipas ang mga buwan, halos hindi na nga makilala ni Elo ang sarili. Hindi na nga siya natutulog ng maayos, hindi na siya kumakain ng tama, at tanging ginagawa niya maghanap kay Lori. Kung saan-saan na nga siya napadpad sa mga posibleng probinsyang pupuntahan ni Lori. May nakita ba kayong babaeng ganito? Paulit-ulit niyang tanong sa kung sino-sino, pero walang nakakilala sa kanya. Nawawala na nga siya sa sarili dahil sa desperadong makita si Lori. Lalo pat dala nga nito ang anak nila. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahanap, Lori. Bulong nga niya sa sarili habang nakasandal sa kotse at pagod na pagod. After 8 months, sa isang maliit na bahay sa probinsya, doon nakita ni Elo si Lori. Tila huminto ang mundo niya, nang sa wakas ay natagpuan nga din niya ito. Nakatayo si Lori sa may pintuan, hawak ang tiyan niyang malaki na. Halatang malapit ng mga anak. Lori, halos pabulong na tawag ni Elo. Gulat na napalingon si Lori, akala ni Lori ay guni-guni lamang ang boses ni Elo. Ngunit nang makita ang mukha ni Elo, sa isang iglap, bumalik lahat ng sakit at pangungulila. Anong ginagawa mo dito?
Malamig na tanong ni Lori. Pero bago pa nga siya makalayo, bigla itong niyakap ni Elo. Mahigpit, parang natatakot na mawala ulit siya sa mga bisig nito. Miss na kita. Umuwi ka na sa akin please. Karal-kalang boses ni Elo ngunit nagulat sa pagtulak ni Lori. Bitawan mo ko! Sigaw ni Lori ngunit ayaw pa rin kumawala ni Elo. Kahit tinutulak nga niya ito, may parte sa kanya na nangihina. May parte sa kanya na na-miss din si Elo. Makalipas ang ilang minuto, naging tahimik nga sila sa sala. Hawak ni Elo ang kamay na para bang ayaw nga siyang pakawalan nito, ngunit napagod si Lori sa pagtulak sa lalaki kaya hinayaan na nga lamang niya ito. Bakit ka nandito? Tanong nga muli ni Lori at hindi tumitingin. Para sa inyo ni baby. Ilang buwan ka ng buntis at nag-aalala na ako, Lori. Nangihinang sagot ni Elo. Napailing si Lori at hindi na nga sumagot sa lalaki at hinayaan na nga lamang ni Lori na manatili si Elo sa kanyang tinitirahang bahay. Buong akala niya, hindi siya makakatulog ngayon na nagkita na nga sila ni Elo. Ngunit hindi na namalaya ni Lori na nakatulog nga siya habang nasa tabi nga niya si Elo. Kinabukasan, Lori, magbabayad ka na ba o hindi? Ang babaeng pinagkakautangan niya. Pwede bang next week na lang? Wala pa kasi akong... Pakiusap nga ni Lori. Agad na sumabat naman ang babaeng mataba. Ay hindi pwede. Dadalhin kita sa barangay kung hindi ka magbabayad ngayon din. Napayo ko na nga lamang si Lori at wala na nga siyang magawa pa. Hanggang sa sumulpot bigla si Elo. Magkano? Napalingon si Lori at ang babae kay Elo. Tahimik pero matigas ang boses na nagsalita si Elo. Ako nang magbabayad. Magkano ba? Umiling si Lori. Elo, wag na. Pero huli na nga dahil binayaran na nga ito ni Elo. Napatigil ang babae at nanlaki ang mga mata sa malaking halaga ng pera. Kaano-ano mo si Lori, mister? Asawa ko siya. Natigilan si Lori, ganun din ang babae. Napatakip pa nga ito nang bibig bago umalis na para bang handa na ngang ichismis sa kapitbahay ang mga nalaman nito. Agad nga siyang humarap kay Elo. Bakit mo ginawa yun? At anong asawa ha? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Galit na sagot ni Lori. Tinulungan kita. At saka magkakaroon na tayo ng baby, kaya asawa na kita. Mas lalong nainis si Lori. Hindi tayo kasal. Napangisi na nga lamang si Elo at mabilis nga na hinalikan ng noo ni Lori. Natahimik bigla si Lori. Nasaan na yung perang binigay ko sa'yo? Bakit tayo mong gustusin? Naitanong na nga lamang ni Elo. Nanigas bigla si Lori. Bigla tuloy niyang naalala ang sinapit niya bago nakarating sa probinsya. Wala na. Hinakaw ng lalaking kasabayan ko sa bus. Habang papunta ako, nawala ang lahat. Nalaki mga mata ni Elo, ngunit kalaunan, marana nga lamang nitong niyakap si Lori. Sorry, sinaktan ka ba nila? Hayaan mo akong bahala sa'yo, mananagot sila. Wala kang kapalit na hinihingi? Nagtututang tanong nga ni Lori. Umiling bigla si Elo. Wala, basta hayaan mo lang akong manatili sa iyong tabi. Napakagat sa sariling labi si Lori. Alam niya na kailangan nga niya ng tulong ni Elo para sa anak niya. Napapikit si Lori at hinayaan na akuin nga ni Elo ang responsibilidad na makapag-provide ng mga pangangailangan niya at ng pangangailangan ni baby. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang lahat. Mas naging maalaga nga si Elo. Pinagluluto siya, sinasamahan sa check-up, inaalagaan siya sa gabi. Dahan-dahan lang. Paalala nga ni Elo habang inaalalayan siya. Napatingin si Lori sa lalaki. Hindi niya maintindihan. Galit pa rin siya pero bakit nagugustuhan niyang pagiging maalaga nito? Isang hapon habang nakaupo sila sa labas ng maliit na bahay, biglang nagsalita si Elo. Lori, uwi na tayo. Sa syudad. Biglang napalingon si Lori. Bakit? Lumamlang ang mga mata ni Elo. Malapit ka ng mga anak. Hindi sapat ang kagamitan dito sa probinsya. Gusto kong sa maayos kang ospital, kumpleto ang gamit, alam kong ligtas. Natahimik si Lori at napagtanto na may punto naman si Elo. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa anak nila.
at matagal na nga rin niyang gustong makitang mga magulang niya. Sige, uuwi tayo. Mahinang sagot ni Lori at ngumiti ng tipid. Nakahinga ng maluwag si Elo at napangiti na rin dahil payapa silang dalawa ni Lori ngayon. Pagdating sa syudad, hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Lori. Agad siyang dumiretso sa bahay nila. Pagkabukas pa lang ng pinto agad nga siyang sinalubong ng yakap ng kanyang ina. Napaluha ang ina habang niyayakap siya. Anak, namiss kita. Saan ka ba nagpunta? Nag-aalalang tanong ng ina niya. Nanay, karalgalang boses ni Lori. Maging ama niya, hindi na nga rin napigilan pa ang emosyon. Lumapit din ito para yakapin siya. Anak, ang laki na ng tiyan mo. Nanginginig nga nitong sabi at puno ng pag-aalala sa kalagayan ni Lori. Napayo ko na nga lamang si Lori nang maalala kung bakit ito naglayas. Sorry tatay. Inaasahan niyo ako tapos binigo ko kayong dalawa ni nanay. Pero agad siyang hinawakan ng ina niya sa mukha. Puno man ng luhang mga mata, ngunit kita naman sa mga mata na masaya itong makita siya. Hindi ka namin kayang tiisin. Anak ka namin. Kahit anong mangyari, tatanggapin ka pa rin namin dahil mahal ka namin, anak. Mahinang ang sabi ng ama. Tuluyan ang bumuhos ang luha nga ni Lori, mas lalong lumiwanag ang isipan niya sa sandaling yun. Hindi man sila mayaman, pero yung pagmamahal ng magulang sa kanya, hindi kayang tumbasan ng ginto. Hindi siya nag-iisa at maswerte pa rin si Lori dahil may mga magulang siyang uuwian kahit gaano man kalaki ang naging kasalanan niya. Pagbalik nila sa bahay ni Elo, doon nangyari ang hindi inaasahan. Biglang lumuhod si Elo sa harapan ni Lori na ikinatigil ni Lori. Nanlaki mga mata ni Lori nang makita ang kamay ni Elo na may hawak nga na maliit na kahon. Elo? Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga! Saway nga ni Lori at pilit na pinapatayo ang lalaki ngunit nagmatigas ito. Ngumiti si Elo at binuksan ang maliit na kahon kung saan nakalagay ang isang singsing. Hindi ko alam kung karapat dapat pa ba ako na maging parte ng buhay mo pero gusto kong subukan. Malamlam ang mga mata ni Elo nang sabihin yon. Napahawak si Lori sa dibdib. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso na tila hindi siya makahinga. Hindi niya maalis ang mga tingin sa mga mata ni Elo at sa singsing na hawak nga nito. Hindi ko kayang isipin na may ibang babaeng pakakasalan ako. Ikaw lang, Lori. Hindi kita pipilitin. Tatanggapin ko kahit na anong sagot mo, sabihin mo lang at gagawin ko. Puno ng sinserong saad nga ni Elo. Napalunok na nga lamang sa sariling laway si Lori at napabuga nga siya ng hininga at pinatayo si Elo mula sa pagkakaluhod. Elo, hindi pa ako handa. Sorry. Nanginginig ang boses niya. Pero pag-iisipan ko, hindi pa tayo tuluyang okay. Hindi pa tayo healed. May mga dapat pa tayong ayusin bagong lahat ng mga to. Tugtog pa nga ni Lori. Napayo ko si Elo at saka napatango. Maghihintay ako, Lori. At sa pagkakataong yun, niyakap niya si Lori ng mahigpit. Parang natatakot pa rin itong mawala si Lori. Lumipas ang isang buwan, mas naging maayos ang lahat. Mas nakilala ni Lori si Elo, hindi bilang profesor, hindi bilang lalaking kinatatakutan niya noon kundi bilang isang taong may takot, may kahinaan at marunong magsisi. Elo, tawag ni Lori. Napalingon ito habang nag-aayos ng gamit. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mahina niyang sabi na ikinatigil ni Elo. Napangiti si Lori. Okay na ako. Masaya na ako. Lalo na sa magiging baby natin. Dagdag pa nga niya. Hindi na napigilan ni Elo at bigla na nga lamang itong napaluha na ikinudurog ng puso ni Lori. Salamat. Salamat, Lori. Saad pa nga ni Elo. Lumapit ito at niyakap nga siya. Pero bago pa tuluyang humupang emosyon, ay biglang napadaing nga si Lori. Lori? Natatarantang tawag ni Elo at napahawak nga si Lori sa tiyan. Elo, ang sakit. Manganganak na yata ako. Nalaki mga mata ni Elo. Ano? Sige, sandali lang. Hindi na nagdalawang isip pa si Elo at mabilis na binuhat si Lori at tumakbo palabas ng bahay. Pagkarating sa ospital, Dok,
Please, tulungan niyo po siya. Sigaw nga ni Elo habang sinusugod nga si Lori sa loob ng ospital. Sumulpot ang nurse para pakalmahin siya at pinigilan na nga rin na makapasok sa room. Sir, kalma lang po. Magiging maayos din po si Mrs. Sabi nga ng nurse habang hinahawakan siya. Nataranta na nga lamang at tumiyak si Elo sa pag-aalala kay Lori nang ipinasok nga ito sa loob ng emergency room. Please, ingatan niyo po sila. Bulong niya. Nanginginig na ikinatango na nga lamang ng nurse. Sa loob ng mahigit 1 oras, para siyang mababaliw na naghihintay kay Lori. Pabalik-balik, hindi mapakali. Hanggang sa lumabas na nga rin ng doktor. Dok, kamusta po ang lagi ng magina ko? Bungad na tanong nga ni Elo na ikinangiti na nga lamang ng doktor. Congratulations! Kambal po ang anak ninyo. Isang babae at isang lalaki, they are both healthy. Maayos rin ang kalagayan ni Mrs. Parang tumigil ang mundo ni Elo. Kambal? Napahawak nga siya sa ulo. Hindi makapaniwala na 2 sanggol ang lumabas kay Lori, kaya pala nagtataka nga si Elo kung bakit malaki ang sinapupunan ni Lori. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang mahimbing na natutulog si Lori. Halatang pagod na pagod. Marahan siyang lumapit at hinaplos ang mukha nito. Salamat, mahal ko. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala sa'yo. Bulong pa nga niya sa kahinalikan na nga ang noo ni Lori. 1, 2, paulit-ulit niyang hinalikan ang mukha nito. Hanggang sa mapansin niya ang paglapit ng 2 nurse. Buhat ng 2 sanggol. Ito na po ang babies niya, sir. Gusto niyo po ba silang buhatin? Nakangiting tanong nga ng isang nurse. Nanginginig naman ang kamay ni Elo at agad nga siyang napaatras. Teka, huwag muna. Baka mabitawan ko. Kinakabahang sagot ni Elo at takot na baka mabitawan niya kapag binuhat nga niya ang mga anak niya. Mahinang natawa na nga lamang ang nurse. Sige po, sir. Pagkagising ni Lori, si Elo ang unang bumungad sa kanya na nakatitig sa 2 babies. Elo, mahina nga niyang tawag. Agad itong lumapit nang makitang gising siya. Kamusta ang lagay mo? May masakit ba? Medyo. Mahina niyang sagot na ikinalungkot ng mukha ni Elo. Sorry. Agad nga nitong sabi. Napangiti si Lori. Hindi mo kasalanan to. Saad naman niya. Kung kaya ko lang akuin ang lahat ng sakit mo. Bulong pa nga ni Elo sa malungkot na boses. Natahimik si Lori at biglang hinila nga ang damit ni Elo. Gulat nga si Elo nang maramdaman ang malambot na labi ni Lori sa kanyang mga labi. Kalaunan agad din naman na gumanti si Elo at marahan nitong hinalikan si Lori. Maya-maya pa nagdikit ang mga noo nila. I love you. Mahinang sambit ni Lori. Natigilan si Elo at mas lalong natutuwa ang puso nang marinig ang 3 salita mula kay Lori. I love you so much. Mahal na mahal kita. Matapos sabihin niyan malalim na hinalikan ulit ni Elo si Lori. Hinayaan nilang 2 na malunod sa kasiyahan. Hinayaan nilang 2 ang sariling damdamin. Ilang buwan na ang lumipas matapos isilang ni Lori ang kanilang kambal. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na sabay-sabay ang pagod, pag-aalala at responsibilidad pero sa kabila nun, unti-unting naging maayos ang takbo ng buhay nila. Sigurado ka ba dito? Nag-aalalang tanong ni Lori habang nakaupo sa kama. Pinagmamasdan nga si Elo na nag-aayos ng mga dokumento. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Elo at hindi tumitingin. Yung pag-resign mo dahil sa akin, mawawalan ka ng trabaho. Mahina nang sabi at napayuko. Huminto si Elo at kalmadong tumingin sa kanya. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kamay ni Lori. Hindi dahil sa'yo. Desisyon ko to. Pero kahit na. Lori, mas importante kayo ng mga anak natin. Kailangan kong gawin to para makapagpatuloy sa pag-aaral. Hayaan mo ko na, may magawa ko para sa inyo. Napayo ko na nga lamang si Lori. Hindi pa rin nawawala ang guilt sa kanya. Ngumiti si Elo at pilit na pinapagaan ang sitwasyon. At saka hindi naman ako mawawalan ng trabaho. Dagdag pa nga nito na ikinaangat ang tingin ni Lori. Anong ibig mong sabihin? Engineer ako. Kaya makakahanap pa rin ako ng trabaho bukod sa pagtuturo.
Kaswal na paliwanag ni Elo na mas lalong ikinalaki ng mata ni Lori. Bakit ngayon ko lang to nalaman? Hindi makapaniwalang tanong ni Lori. Napatawa si Elo sa naging reaksyon niya. Yun talaga ang tinapos ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napapailing na sabi ni Lori at tila gusto na nga lamang tumawa dahil sa sitwasyon nila. Hindi mo rin naman tinanong. Sa simpleng sandaling yun, gumaan ang pakiramdam ni Lori nang malaman na makakahanap pa rin ng trabaho si Elo. Nagpatuloy ang mga araw, bumalik si Lori sa pag-aaral at hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong gusto nga niyang sumuko. Pagod na pagod nga siya, pero hindi nga dapat siya sumuko dahil isa na nga siyang ganap na ina. Welcome home! Nakangiting bati nga nito at sinalubong siya ng halik sa noo. At sa simpleng eksenang yun, laging bumabalik ang lakas ni Lori. Samantalang si Elo natuto na nga maging house husband. Natutong magpalit ng diaper, magpakain, magpatahay ng bata at minsan sabay pa nga na umiiyak ang kambal. Wait lang baby, andito na si Papa. Natatarantang sabi niya habang hinihila nga ang dalawa. Nakakapagod man, pero masaya dahil alam niyang may dahilan ang lahat ng pagod niya. Hanggang sa dumating ang araw na pinakihihintay nga ni Lori, ang kanyang graduation. Nakatayo siya sa gilid, suot ang toga, hawak nga ang medalya niya. Napangiti si Lori nang makitang dumalo si Elo sa kanyang graduation. Kasamang mga magulang nito at ang kambal na buhat-buhat niya. Akala ko, hindi ka makakarating. Hindi pwedeng mawala ako sa araw na to. Nakangiting sagot ni Elo at saka iniabot nga ang isang bouquet ng bulaklak. Para sa'yo. Napaawang na nga lamang ng labi si Lori sa pagkamangha at bigla. Salamat, nag-abala ka pa talaga na bigyan ako. Mas lalong ikinabigla na nga lamang ni Lori ang biglang pagluhod ni Elo. Lori, ilang beses na ako nagkamali. Ilang beses na kitang nasaktan. Mahina pero malinaw ang boses ni Elo. Umingay ang paligid sa eksenang nasaksihan nila ngayon. Pero sa kabila nun, pinili mo pa rin akong bigyan ng pagkakataon. Yun nga ang saad ni Elo. Nanginginig ang kamay ni Elo habang hawak ang singsing. Ngayon, gusto kong ayusin ang lahat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo. Para sa pamilya natin. Napaluha si Lori. Pakakasalan mo ko? Mabilis na tumango si Elo habang lumuluha sa halo-halong emosyon. Hanggang sa biglang yumukod si Lori at niyakap ito ng mahigpit. Pumapayag ako. Napapikit si Elo at matamis na hinalikan nga si Lori dahil sa matamis na oo nito. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Lori. Mahal na mahal kita, Lori. Hindi sapat ang salita para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Nagpalakpakan ng lahat at mas lalong umingay ang paligid. Masaya ang mga magulang nila. Ang kambal tila ba nakikisaya rin sa ingay. Biglang binuhat ni Elo si Lori at umikot nga sa tuwa. Elo, mahihilo ako. Natatawang reklamo na nga lamang ni Lori. Pero hindi ito bumitaw. Sa halip, hinalikan nito si Lori ng buong pagmamahal. Sa wakas nakarating sila sa puntong akala nila hindi na nga nila maaabot. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng pagkakamali, ng mga pagsubok, pinili pa rin nilang magmahal. Ang kwento ni na Lori at Elo ay pag-alala na ang bawat desisyon sa buhay ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lahat ng pinipili natin ay tama. At minsan, sa isang iglap ng emosyon, nagagawa nating magkamali na may mabigat na kapalit. Ngunit tulad nila, pinapakita na hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang pagkakamali, hindi katapusan, kundi simula ng pagkatuto. Kung handa kang akuin ng mali, humingi ng tawad at magsikap na itama ang landas. May pag-asa pa rin. Sa bawat sakit at pagsubok may aral na mabubuo. At kahit gaano man kalugmok, tandaan mo, bawat tumaga ay panibagong pagkakataon para bumangon, magbago at piliing maging mas mabuting tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Lori at Elo. Muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.